거룩하시고 사랑이 많으신 우리 하나님 아버지, 우리를 주님의 보혈로 구속해 주심을 감사합니다. Banal, banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa inyong pagligtas po sa amin. 천국의 소망을 우리에게 주시고 이 땅에서 하나님의 자녀로 구별되게 거룩하게 살게 하심을 감사합니다. Salamat din po sa aming pag-asa na makapunta sa langit at paglakad po namin bilang anak ng Diyos sa mundong ito. 세상 죄 가운데 묻혀 살았던 우리를 하나님을 찬송하는 백성으로 우리를 부르신 것 참으로 감사합니다. Tinawagan niyo po, Panginoon, kami mula nung lumakat po kami sa kadiliman sa salibutan patungo sa pag-awi sa Panginoon. 오늘 주일을 맞이해서 또 우리 형제 자매님들 한 자리에 이렇게 함께 모여 하나님께 찬송을 드리고 또 하나님의 말씀을 배우게 하심을 감사합니다. Salamat din po sa itong sa aming pagtitipon namin ngayon sa araw ng Panginoon, sa aming paglingkod at pag-awit po sa inyo. 하나님이 계획하신 그 모든 일들이 우리를 통해서 하나님 앞에 기쁨과 영광이 되게 해 주옵소서. Lahat po ng maluwalhating plano ng Panginoon nawa dumating po sa aming buhay. 또 우리를 통해서 더 많은 영혼들에게 복음이 전해져서 하나님의 나라가 날로 넓혀지게 해 주옵소서. Gamitin niyo po kami upang mas maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas at makalawak po ang kaharian ng Diyos. 또 이 땅에서 주님을 경외하고 섬기는 일에 부족함이 없도록 하나님께서 영육간에 항상 풍성한 은혜로 채워 주시옵소서. Pagkalooban niyo po kami ng masaganang biyaya upang walang anumang kulang sa aming pamumuhay na makapaglingkod po sa inyo. 이 시간 진리의 성령께서 오셔서 들은 말씀, 배운 말씀을 깨달아 알게 하시고 마음판에 새기게 하시고 우리의 삶 가운데서 그 말씀을 붙잡고 믿음으로 순종하는 우리 모두가 되게 해 주옵소서. Banal na Espiritu po nawa ay sumaamin sa oras na ito upang makinig po kami ng mabuti at maisabuhay po namin ang aming matutunan sa oras na ito sa aming pamumuhay Kristyano. 우리를 구원하시고 변함없이 사랑하시는 우리 주 예수님 이름 받들어 기도드립니다. 아멘. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. 아멘. 예, 성경 말씀 에베소서 신약 성경 에베소서 3장 14절부터 보겠습니다. So, buksan po natin ang ating mga Biblia, Ephesians chapter 3, verse 14. Ephesians chapter 3, 예, 에베소서 3장 14절부터 21절까지입니다. so mula nung Epeso, chapter 3, verse 14 hanggang 21. 예, 이러함으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 Dahil dito, niluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa Kanya ipinalangin ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 그 영광의 풍성을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시며 Upang sa inyo ipakaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo ay palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아. Upang si Kristo ay manirahan sa inyo mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paano kayo ay nag-uugad at tumitibay sa pag-ibig, aking idinadalangin na makaroon kayo ng kapangyarihan matarog kasama ng lahat ng mga banal ang luwag, habag, taas at lalim. 자, 19절입니다. 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. Verse 19 po, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. 자, 20절, 21절은 다 함께 읽겠습니다. So verse 20 to 21, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1.
Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na kasagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailan paman. Amen. 형제 자매님들 반갑습니다. So, masaya po ako makita po kayong mga kapatiran. 아까 소개한 대로 저는 한국 광주교회에서 광주교회를 담임하고 있는 이상민 목사입니다. So, ako po si Pastor Lee Sang-min na hawak po sa Gwangju Church sa Korea. 그 전에도 필리핀 9년 전에 아마 이 마닐라 중앙교회에 왔었습니다. So, dumating po ako sa Manila Central Church 9 years ago, isang beses. 그 전에 구원받고 신앙생활 하시는 분들은 아마 아실 것 같는데 그 이후에 구원받은 우리 형제 자매님들은 아마 처음일 것 같습니다. So, yung mga unang kapatiran, yung dating kapatiran po ay maaari maalala po ninyo ako, pero yung mga bagong ligtas ay hindi pa kilala. 자, 그 이후에 필리핀 전역에 많은 교회가 세워졌습니다. So, maraming mga iglesia ay naitayo sa lahat ng bansang Pilipinas. 먼저 구원받은 형제 자매님들의 그 귀한 희생을 통해서 새로운 영혼들이 주님 앞에 돌아오고 구원받는 역사가 정말 이 필리핀에서 크게 일어난 것에 대해서 하나님 앞에 감사와 찬송을 드립니다. So dahil po sa sakripisyo po ng mga maunang ligtas na kapatiran, maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas at dumami na po yung mga iglesia sa buong panig ng bansang Pilipinas, kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos. 그 일을 많이 못해서 그냥 책임과 의무감에서 하는 것이 아니고 기쁨으로 감사함으로 자원함으로 또 사랑함으로 하셨기 때문에 오늘날 하나님 앞에 이렇게 풍성한 열매로 영광을 드린 것 같습니다. So sa tingin ko po, nagampanan po ninyo ang katungkulan ng isang Kristiyano galing po sa kusang loob at kagalakan, kaya kumilos po ang Diyos sa pamagitan po ng buhay po ninyo para maligtas po maraming kaluluwa. 자, 오늘 말씀은 방금 전에 읽었던 에베소서 3장 14절에서 21절까지 말씀입니다. So yung main text po natin ngayon ay Efeso chapter 3 from verse 14 hanggang 21. 이 말씀 가운데서 지식에 넘치는 그리스도의 사랑이라는 주제로 우리가 하나님께 이 말씀을 통해서 교훈 받기를 원합니다. Yung pinaka-title po natin ngayon ay Pag-ibig ni Kristo na higit kaysa kaalaman. 자, 그리스도의 사랑이 우리의 삶의 동기가 되고 원동력이 됩니다. Yung pag-ibig ni Kristo, siya po yung pinaka-motivation ng ating pamumuhay Kristiyano. 자, 고린도후서 5장 14절을 보면은 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다라고 말씀하셨어요. Pangalawang Korinto chapter 5 verse 14, sabi po doon, hinihimok ako ng pag-ibig ni Kristo. 그런데 그 사랑은 로마서 5장 5절에 있는 말씀대로 하나님의 사랑이 성령으로 말미암아 우리 마음에 부음받음이라. 우리는 이미 그 사랑이 마음에 부어졌습니다. Yung pag-ibig ng Diyos ay naibuhos po na sa ating puso, kagaya sa Roma chapter 5 verse 5 sa pamamagitan ng banal na Espiritu. 자, 그 사랑은 바로 에베소서 2장 4절 5절에 있는 그 큰 사랑입니다. Yung pag-ibig na ito ay napakadakilang pag-ibig, kagaya ng Ephesians chapter 2 verse 4. 자, 우리는 그 큰 사랑을 알고 받음으로 말미암아 구원을 받았습니다. Kaya nung naligtas po tayo, dumating po sa atin yung dakilang pag-ibig ng Diyos. 그 사랑은 바로 십자가의 사랑입니다. Yung pag-ibig po ito ay pag-ibig ng cross. 자, 한 친구가 요한복음 15장을 한번 찾아보겠습니다. Pumunta po tayo sa Juan chapter 15. 자, 지식에 넘치는 그 사랑은 요한복음 15장 13절 말씀입니다. Juan chapter 15 verse 13. 함께 읽겠습니다. Basahin din po natin ito.
3, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa dito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. 자, 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없다라고 말씀하시죠. So, walang higit pang dakilang pag-ibig kaysa isang pag-ibig na ibinibigay yung buhay para sa kanyang kaibigan. 자, 여기서 말한 이 사람은 누구냐면은 예수 그리스도입니다. So, sino po yung nagbigay ng buhay niya para sa kaibigan? Si Hesus Kristo. 그 예수 그리스도가 친구를 위하여 자기 목숨을 버리셨어요. Si Hesus Kristo po ay nagbigay ng kanyang buhay para sa kaibigan. 자, 예수 그리스도께서 우리를 예수님의 친구로 생각했습니다. So, tayo po ay itinuturing po ni Jesus yung kanyang kaibigan. 천지 만물을 창조하신 창조주 하나님이 낮고 천한 죄인인 우리를 친구로 여겨주신 거예요. Ang Diyos na lumikha sa buong mundo ay nagsabi sa atin, ikaw ay kaibigan ko. 자, 창조주 하나님께서는 아브라함을 친구로 대하셨어요. Sinabi po ng Diyos na lumikha sa mundo ito kay Abraham, ikaw ay kaibigan ko. 자, 친구는 아주 친한 사람이잖아요. Yung kaibigan po ay napaka-close. 그런데 우리가 구원받았을 때 친구가 아니고 구원받기 이전에 우리를 친구로 삼아 주셨어요. So, bago pa tayo naligtas, sa paningin ng Diyos, tayo po ay kaibigan niya. 그래서 그 예수님께서는 친구인 나를 대신해서 십자가에서 피 흘려 죽기까지 하셨습니다. Kaya si Jesus Kristo ay nagbigay ng kanyang buhay, dumanak po yung kanyang dugo para sa atin na kaibigan ng Diyos. 자, 이 사랑이 그 큰 사랑이고 이 사랑보다 더 큰 사랑은 없다는 거예요. Kaya ito po yung pinakadakilang pag-ibig ay walang higit na dakilang pag-ibig kayo dito. 자, 이 사랑, 그리스도의 사랑을 지식에 넘치는 사랑이다라고 오늘 본문 말씀에서 말씀하고 있습니다. Kaya pag-ibig ni Kristo ay tinatawag na pag-ibig na higit sa kaalaman. 그런데 오늘 이 에베소서 5장 14절에 보면은 14절 15절에 보면은 사도 바울이 무릎을 꿇고 기도한다고 돼 있습니다. Sabi po dito, Ephesians chapter 3, verse 14 to 15, sabi po ni Apostol Pablo, niluluhod ko ang aking mga tuhod. 그는 이 에베소서 성경을 기록을 할 때에 그는 로마의 감옥에 있었습니다. So, nung sinulat po niya yung sulat po ito, nasa kulungan po siya sa Efeso. 그는 절망하고 낙심하지 않았습니다. Pero hindi po siya nalungkot. 오히려 그는 무릎을 꿇고 사랑의 중보의 기도를 하셨습니다. Lumuhod po siya at nanalangin po siya para sa mga sambahayan ng Diyos. 그는 에베소에 있는 형제 자매들을 위해서 물질적인 축복이나 건강을 구하지 않았습니다. Hindi po siya humingi ng material na blessing o kalusugan para sa kapatiran sa Ephesian Church. 어려운 환경을 바꿔달라고 기도하는 것도 아닙니다. Hindi po niya sinabi sana baguhin ng Diyos yung kanilang mahirap na sitwasyon. 에베소 형제 자매님들의 영적인 성숙과 충만을 위해서 간절히 기도했습니다. So nanalangin po siya para sa paglago ng pananampalataya ng mga kapatiran sa Ephesian Church. 자, 에베소 형제 자매님들이 그리스도의 사랑 안에 깊이 뿌리가 내리고 Sabi po niya, mag-ugat kayo sa pag-ibig ni Kristo. 자, 그 사랑을 삶 가운데서 더 알고 실천하기를 기도하는 내용입니다. Sana maisabuhay ninyo ang pag-ibig ni Kristo sa inyong pamumuhay. 자, 구원받은 그리스도인은 이 그리스도의 사랑에 뿌리가 박혀야 됩니다. So isang taong ligtas ay dapat mag-ugat po tayo sa pag-ibig ni Kristo. 자, 그 그리스도의 사랑, 측량할 수 없는 지식에 넘치는 사랑, 그 사랑을 알기를 원했습니다. So gusto ng Diyos na makilala po natin ang pag-ibig ni Kristo, nakilang pag-ibig na hindi masukat. 에베소 형제 자매님들은 알기를 원하는 게 아니고 오늘날 이 시대를 살고 있는 우리 모두에게도 이 사랑을 깊이 깨닫고 이 사랑을 생활 가운데서 행하고 살기를 간절히 원하는 기도의 내용입니다.
Yung panalangin po niya, hindi lamang para sa mga kapatiran sa Efesian, pati para din sa atin na makilala po natin yung pag-ibig ni Kristo at lumakat po tayo sa pag-ibig ni Kristo. 자, 하나님은 공의의 하나님이시며 또한 하나님은 사랑이라고 말씀하셨습니다. Yung katangian po ng Diyos ay hustisya at pag-ibig. 예수님께서도 말씀하시기를 그 모든 계명 중에서 내가 너희에게 새 계명을 주노니 너희가 서로 사랑하라라고 사랑을 강조하셨어요. So sinabi din po ni Jesus Kristo, ito yung pinakadakilang utos ng Diyos, magmahalan ko kayo sa bawat isa. 자, 바울이 기도가 사랑으로 시작을 했듯이 우리의 기도도 필요가 아니고 사랑이 바로 이 기도의 시작점이 돼야 됩니다. Yung pinaka-pundasyon po ng ating panalangin ay dapat pag-ibig, hindi po yung mga pangailangan sa buhay. 하나님 아버지 그리스도 예수의 사랑을 더 알게 해주세요. Yung Panginoon, sana lumago ako sa pakilala sa pag-ibig mo, 그 Panginoon. 사랑의 크기를 더 깊이 깨달아 내 생활 가운데서 그 사랑을 실천하게 해주세요. Sana makilala ko ang pag-ibig ng Diyos na mas malalim at mas malawak. 그 기도가 바로 우리의 기도의 시작이 돼야 됩니다. So, ganun din po yung ating panalangin, kagaya po ni 사도 바울의 Pablo. 기도가 바로 그 사랑이었습니다. Yung panalangin po ni Apostol Pablo ay nag-umpisa doon sa 자, pag-ibig. 16절을 보시겠습니다. Verse- 에베소서 3장 Ephesians chapter 3 verse 16 에베소서 po. 3장 16절입니다. So, verse 16 po. 이제 chapter 구체적으로 기도의 내용들입니다. 3. So, ito po yung mga detail, yung laman po ng 자, panalangin 여기 niya. 보면은 너희 속 사람을 능력으로 강건하게 하옵시며라고 기도했어요. Sabi dito, kayo ay palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. 자, 속 사람을 강건하게 하는 것은 그의 성령으로 말미암아 그렇게 해달라고 기도했습니다. Yung sa pamamagitan ng banal na espiritu, yung panloob na pagkatao mo ay nawa malakas. 자, 사람은 겉사람이 있고 속사람이 있어요. Isang tao po ay binubuo ng dalawang tao, panloob na pagkatao, panlabas na pagkatao. 자, 우리의 겉사람도 중요합니다. Yung ating katawan ay mahalaga. 자, 이 겉사람은 바로 우리의 육체입니다. So yung ating panglabas na pagkatao, ito ay katawan natin. 내 영혼, 내 속사람이 살고 있는 이 집에 해당하는 육체도 중요하지요. Yung katawan po ay bahay, yung tirahan ng ating panloob na pagkatao. 그러나 이 육체 속에 있는 나의 속사람이 더 중요합니다. Pero mas mahalaga po yung panloob na pagkatao. 고린도 후서 4장 16절 18절에 보면요. 고린도 후서 4장 16절 18절. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 16 hanggang 18 po. 고린도 후서 4장 16, 18. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 16 hanggang 18 po. 자, 이렇게 말씀하고 있죠. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 겉사람은 후패하나 우리의 속은 날로 새롭도다. Kaya kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulog. Ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. 자, 이 겉사람, 이 육체는 날로 후패한다. 늙고 병들고 죽음을 향해서 가고 있어요. Yung ating katawan, panlabas na pagkatao ay nabubulog araw-araw, nanghihina, may sakit, patungo sa kamatayan. 자, 근데 이 속에 있는 하나님의 형상인 영혼인 그 속사람은 날로 강건해진다. 날로 새롭도다라고 말씀하고 있습니다. Pero yung panloob na pagkatao, yung espiritu po natin ay binabago araw-araw. 자, 이 속사람은 바로 영적인 사람이에요. Yung panloob na pagkatao, ito po yung espiritu po natin. 자, 겉사람은 어른인데 속사람은 어린아이로 머물러 있는 사람이 있을 수 있습니다. Meron pong tao na yung kanyang katawan ay matanda na, pero yung kanyang espiritu ay bata pa. 자, 그래서 고린도전서 3장 1절에 보면 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자 그리스도 안에서 어린아이들을 대함과 같이 하노라라고 말했어요. Kaya sabi dun sa unang Korinto chapter 3 verse 1, subalit ako mga kapatid, hindi makapagsalita sa inyo tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. 자, 이 사람들은 육체적으로는 어른이에요. Yung katawan nila ay matanda na. 그런데 어린아이를 대함과 같이 너희에게 말한다 그랬어요. Pero sabi niya, bata pa, yung sanggol pa kay Kristo yung loob mo. 속사람은 어린아이요. Yung panloob na pagkatao ay bata pa. 자, 그래서 고린도전서 14장 20절에
고린도전서 14장 20절에 형제들아 지혜는 아이가 되지 말고 악에는 어린아이가 되라. Unang Korinto chapter 14 verse 20 sabi doon, so wag kang maging sanggol ka sa kasamaan, pero maging husto na gulang ka sa pag-iisip. 지혜에는 장성한 사람이 되라. 어른이 되라 그랬어요. Sa pag-iisip, maging husto na sa gulang ka. 자, 우리의 속사람은 날로 자라야 됩니다. Yung ating panloob na pagkatao ay dapat lumago araw-araw. 자, 사도 바울은 에베소 형제 자매님들에 대해서 기도하기를 하나님 건강하게 해주세요. 돈 많이 벌게 해주세요. 그리고 핍박이 없는 환경을 주세요. 그렇게 기도하지 않았습니다. Yung panalangin po ni Apostol Pablo para sa mga Ephesian brothers sisters, sana maging malakas yung katawan, sana maging mayaman sila. Hindi po ganun. 하나님 성령의 능력으로 에베소 형제 자매님들의 속사람이 강건하게 해주십시오. Panginoon, yung kanilang panloob na pagkatao, espiritu ay sana maging malakas sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu. 자, 여러분 자기 자신이 스스로 생각하기를 나는 겉사람은 이렇게 늙고 약하지만은 내 속사람은 아주 강합니다. 그렇게 말할 수 있어요? May tanong po ako sa inyo mga kapatiran, yung espiritu mo, yung panloob na pagkatao ay malakas po ba ngayon o hindi? 자, 물론 스스로 자기 자신을 그렇게 말할 수는 없겠죠. So, mahirap natin masabi na malakas yung aking panloob. 아, 그렇게 말하면 나는 교만한 사람이 So, 되지요. parang mayabang siya. 나는 부족합니다. So, kulang pa ako. 나는 약합니다. Mahina pa ako. 물론 그렇게 말하겠죠. Ganun po yung ating iniisip. 자, 겉사람은 강한데 속사람이 정말 약한 사람이 있고요. Meron pong tao na malakas yung katawan, pero yung espiritu mahina. 겉사람은 정말로 연약한데 이 속사람이 강한 사람이 있어요. Meron din pong tao na mahina yung katawan niya, pero ang lakas ng loob niya. 자, 먼저 여기 형제님들 계시고 자매님들이 계시는데 May brother dito o sister. 자, 형제님들이 겉사람이 강해요? 자매님들이 겉사람이 강해요? So, kaninong katawan mas malakas? Brother or sisters? Yung katawan. Brother or sister? 자, 만약에 겉사람이 형제와 자매가 싸운다면 누가 이겨요? Kapag yung nag-aaway po yung brother sisters sa katawan, sino po yung mananalo? 예, 물론 형제가 이기겠죠. Brother, siyempre. 정말 여자는 깨지기 쉬운 그릇이고 연약해요. Dahil yung babae po ay mahina, yung madaling mababasa. 자, 그런데 성경에 보면은 연약한 자매가 연약한 여자이죠. 연약한 여인이 겉사람이 강한 남자 못지않게 속사람이 강한 그런 믿음의 자매들이 있어요. Pero nakasulat sa Biblia, marami mga sisters sa Bible, mahina po yung kanilang katawan, pero yung kanilang pangloob na pagkatao ay napakalakas kaysa mga brothers. 자, 여러분 에스더서에 보면 에스더 왕비가 있죠. So doon po sa Esther, nakikita po natin yung Reyna, 자, Esther. 에스더 왕비는 아주 연약한 여인이었습니다. Isang mahinang babae siya, si Reyna Esther. 자, 그의 사촌 오빠는 강한 모르드게였죠. Yung tito po niya ay si Mordecai. 그리고 하만이라고 하는 아주 강한 왕 다음에 제2인자가 있었잖아요. Tapos yung si Haman po ay pinakamataas na posisyon kasunod po ng hari sa pinuno. 근데 에스더 왕비는 죽으면 죽으리라고 했습니다. Pero sabi po ni Esther, kung ako ay mamatay. 그러나 에스더는 죽지 않았습니다. Pero hindi po siya namatay. 하만과 싸워서 이겼습니다. So nanalo po siya 왜 그랬지? laban kay Haman. 에스더 왕비의 속사람이 강했기 때문에 그렇습니다. Dahil yung panloob na pagkatao ni Esther ay napakalakas. 자, 에스더 왕비의 그 믿음이 죽으면 죽으리라는 그 믿음이 죽어가는 유대인들을 다 구해냈어요. Dahil po sa pananampalataya ni Esther na kung mamatay ako, mamamatay, so naligtas po maraming mga Hudyo. 기독교 역사, 이 성경 역사 가운데 형제들도 중요합니다. Sa buong sa loob ng church ay mahalaga po yung brother. 그런데 연약한 자매들을 통해서 놀라운 일을 하셨어요. Pero ginamit po ng Diyos maraming mga sisters na mahina. 자, 신학 시대에 예수님의 부활을 제일 먼저 가서 알린 사람이 누군지 아세요?
So, sino po yung pinakaunang nagpaalam sa ibang mga kapatiran na binuhay si Jesus mula sa mga patay? 예수님의 제자 베드로와 예수님의 제자 요한은 무덤에까지 가봤어요. Si Pedro sa si Juan, pumasok po sila sa loob ng yungib. 무덤이 비어있던 거 확인했어요. Nakita po niya na walang laman, empty yung yungib. 근데 yung libingan. 그들은 물고기 잡으러 다시 갈릴리 바다로 업으로 돌아가 버렸습니다. Pero bumalik po sila sa kanilang dating trabaho sa yung mangista. 자, 그런데 그 예수님의 부활하신 것을 제일 먼저 제자들한테 가서 알렸던 사람이 누구냐면은 막달라 마리아였습니다. Si Magdalena, si Maria, siya po yung unang nagpaalam sa ibang mga kapatiran na binuhay si Jesus mula sa mga patay. 예수님의 죽으심과 부활하심, 그게 복음의 핵심이죠. Yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, yun po yung pinaka-ebanghelyo. 자, 그 복음을 제일 먼저 전했던 사람이 바로 막달라 마리아예요. Kaya si Maria Magdalena, siya po yung unang nagpahayak ng ebanghelyo. 겉사람이 강한 남자들이 아니었습니다. Hindi po yung lalaki na malakas yung katawan. 자, 유럽에 복음이 전해집니다. So yung ebanghelyo ay kumala sa Europe. 근데 최초로 유럽에 복음이 전해질 때에 구원받았던 사람이 남자가 아니고 Yung 여자였습니다. pinakaunang ligtas po doon sa Europe ay hindi lalaki. 사도행전 16장에 나와 있는 루디아라고 하는 비단 장사 자매예요. Isang babae, si Lydia, siya po yung unang ligtas. 그리고 그는 자기 집을 개방을 했어요. So binuksan po niya yung kanyang bahay. 우리 집을 교회당으로 사용해 주세요. Sabi po niya, yung bahay ko ay gamitin po ninyo, gawin ninyong iglesia. 우리 집에 와서 먹고 자고 하십시오. So pwede kayo magstay sa bahay ko, so pwede dito mag-aral. 그리고 이 빌립보 시에 복음을 전해 주세요. Tapos ipahayag mo ang ebanghelyo sa buong Pilipo. 유럽의 첫 교회가 세워지는데 희생했던 사람은 남자들이 아니고 여자였습니다. Hindi po yung mga lalaki, kundi yung mga babae na unang nagsakripisyo para mag-umpisa po yung iglesia doon sa Pilipo. 겉사람도 중요하지만 하나님은 속사람을 더 중요하게 생각합니다. Kaya sa harap ng Diyos, mas mahalaga po yung panloob na pagkatao kaysa panlabas na pagkatao. 연약한 여자였지만은 그 자매들의 속사람은 강했습니다. Kahit yung mahina po yung katawan ng mga sisters, pero yung kanilang panloob ay napakalakas. 속사람이 새롭게 되기를 강해지기를 사도 바울은 기도했습니다. Kaya yun po yung panalangin po ni Apostol Pablo, sana maging malakas ka sa inyong panloob na pagkatao. 자, 그리고 17절을 보겠습니다. 본문 So verse 17 po, 에베소서 3장 17절입니다. Efeso chapter 3 verse 17. 에베소서 3장 17절입니다. Ephesus chapter 3 verse 17. 자, 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 그랬어요. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paano kayo nag-uugad at tumitibay sa pag-ibig. 자, 그리스도를 믿어 구원받을 때 주님께서 이미 우리 안에 계십니다. So nung ligtas po tayo, si Kristo po ay tumitira sa ating puso. 자, 그런데 여기에 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고라고 하는 그것은 주님이 그리스도를 믿어 구원을 받을 때에 자, 이 기도는 주님이 우리의 생각이나 감정이나 의지를 그 의지를 주관하는 주인이 되기를 원하는 겁니다. Si Kristo nawa manirahan sa inyong puso, anong ibig sabihin? Dapat si Kristo po ay maghari ng ating buong isip, buong kaluluwa, buong kalakasan po natin. 구원받을 때 그리스도는 우리 마음에 다 오셨습니다. So nasa atin na po si Kristo nung ligtas na tayo. 자, 이 속사람의 마음의 의자에 주님이 앉아 계셔야 되는데 Dapat Panginoon po ay nakaupo sa pinakaupuan ng ating puso, pinakasentro ng ating puso. 구원을 받았어도 내가 내 주인이고 주님이 만약에 의자에 내려앉는다면 주님은 나를 통해서 일하실 수 없어요. Pero kung ako pa ay nakaupo sa pinakasentro ng ating puso, si Kristo ay nakatayo pa, kung gano'n, hindi po maayos ang ating pamumuhay. 갈라디아서 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사신 것이라고 하셨습니다.
Galatia chapter 2 verse 20, sabi po doon, ako ay ipinako kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. 여기에서 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고라고 하는 것은 마음에 지속적으로 주인 역할을 주도적으로 주님이 내 마음에 형제 자매들의 마음에 거주하시기를 원하는 겁니다. Si Kristo ay manirahan sa inyong puso, ito ibig sabihin, si Kristo ay dapat maging sentro ng inyong buhay, siya po yung dapat maghari sa buong buhay mo. 자, 내 삶에 주님이 주인이 되었을 때는 내 삶은 안정되고 방향이 바로 잡힙니다. Kung si Kristo ay may-ari sa ating buong buhay, naging stable na po yung ating pamumuhay 자, Kristyano. 구원받은 그리스도는 모두 주님이 계십니다. So sa lahat po ng mga taong ligtas, may kasama si Kristo. 그런데 문제는 내 안에 계신 그리스도가 나의 주인이냐 아니면 내가 나 주인이냐 그게 문제입니다. Ang tanong po, sino po ba nagahari sa ating buhay? Ako pa ba nagahari o si Kristo ba nagahari? 자, 골로새서 1장 27절을 보시겠습니다. Colossus chapter 1 verse 27. 골로새서 1장 27절. Colossus chapter 1 verse 27. 자, 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 어떻게 풍성한 것을 알게 하려 하심이라. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도니. 자, 그리스도는 비밀입니다. Sa kanila ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Ito si Kristo na nasa inyo, siya ang pag-aasa sa kaluwalhatian. 자, 그 비밀이 바로 너희 안에 계신 그리스도라. Hiwaga ito ay si Kristo na nasa inyo. 자, 그 다음에 요한복음 14장 23절입니다. Juan chapter 14 verse 요한복음 14장 23. 23절. Juan chapter 14 verse 23. 요한복음 13장 23절. Juan chapter 14 verse 자, 23. 예수께서 대답하여 가라사대 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑할 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께 하리라. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, kanyang tutuparin ang aking salita, siya ay mamahalin ng aking ama, kami lalapit sa kanya, kami gagawa ng tahanan kasama niya. 자, 여기서 우리가는 누굴까요? So, sino dito? Kami. 자, 성부, 성자, 성령의 삼위의 하나님입니다. Yung kami po ay Diyos ng Ama, Diyos ng Espiritu, Diyos ng 자, 그 anak. 삼위의 하나님이 내 속에 오신 거예요. yung mga Diyos ng tatlo po ay tumitira po sa atin. 자, 구원받은 순간에 내 안에 오신 그분을 뭐라고 하냐면 하나님의 거룩하신 영, 예수 그리스도의 영, 성령이라고 표현을 하고 있습니다. Kaya yung Espiritu po na dumating po sa atin ay tinatawag na Espiritu ng Banal, Espiritu ni Kristo. 자, 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님, 삼위의 하나님이 내 속에서 임재하고 계셔요. Yung Trinidad, yung Diyos ng Ama, Diyos ng Anak, Diyos ng Banal na Espiritu po ay kasama po natin. 자, 그것을 사도 바울은 기도했습니다. So ito po yung panalangin po ni Apostol Pablo. 자, 그래서 우리는 내 안에 주님이 계신다, 나와 함께 계신다라는 그 주님의 임재를 항상 느끼고 살아야 돼요. Kaya dapat alalahanin po natin na ang Diyos ay lagi kasama ko. 자, 우리가 거룩하게 살지 못하고 죄 가운데 머물러 있는 것은 하나님이 나와 함께 계신다는 그 임재의 생각을 갖지 않고 있는 거예요. So bakit natitisod po tayo sa salibutan o lumalakas sa kadiliman? Dahil nakalimutan po natin ang Diyos ay kasama ko. 자, 하나님이 지금 바로 내 속에 계신다는데 어떻게 우리가 잘못된 생각을 하고 행동을 하겠어요? Kung nalalapat natin na ang Diyos ay kasama ko lagi, paano po tayo lumalakas sa kadiliman pa? 자, 그리고 에베소서 3장 17절 다시 봅니다. So balik po tayo sa Efeso chapter 3 verse 17. 3장 17절. Chapter 3 verse 17. 그 하반절 뒷부분입니다. 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 그랬어요. So bandang dulo, kayo'y nag-uugad at tumitibay sa pag-ibig. 자, 뿌리가 박힌다는 것은 나무가 땅속 깊이 뿌리를 내려서 그 나무가 흔들리지 않는 것처럼 그리스도의 사랑에 우리는 단단히 연결되어 있어야 됩니다. So paano po nag-ugat po tayo? Nag-ugat po tayo ng malalim hanggang umabot sa pag-ibig ni Kristo lagi. 그리고
뿌리가 박히고 터가 굳어진다 그 말은 반석 위에 집을 짓는 것과 같아요. Tumitibay sa pag-ibig, ito po yung pagtayo ng isang bahay sa ibabaw ng matibay na pundasyon. 자, 그 반석은 그리스도죠. Yung pundasyon po ito si Kristo. 우리를 사랑하시는 그리스도입니다. Yung si Kristo nagmahal sa atin. 그 반석 위에 집을 짓는 자는 홍수가 나도 어떤 고난과 핍박이 와도 넘어지지 않습니다. Yung bahay na itinayo sa ibabaw ng pundasyon po ito ay hindi po mababaw, hindi po mawawasak kahit dumarating po yung mga malakas na bagyo. 그런데 여기에 이 말씀 가운데 어디에 뿌리를 내린다 그랬죠? 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 그랬죠. Saan po dapat tayo mag-ugat? Sa pag-ibig ni Kristo. 자, 주님이 나를 사랑하는 그 사랑에 깊이 뿌리가 박혀 있는 사람은 어떤 경우에도 흔들리지 않습니다. Kung nakaugat po tayo sa malalim sa pag-ibig ni Kristo, sa kabila ng mga maraming pagsubok, hindi po tayo ginagalaw. 자, 그 사랑에 뿌리를 박힌다 그 말은 그리스도의 사랑을 우리는 점점점 더 깊이 알아가야 돼요. So habang nakaugat po tayo sa pag-ibig ni Kristo, lumalago po tayo sa kanyang pag-ibig. 자, 그 그리스도의 사랑은 지식에 넘치는 그리스도의 사랑입니다. Yung pag-ibig ni Kristo ay higit kaysa kaalaman natin. 자, 18절을 보겠습니다. So verse 18절입니다. verse 18 po. 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. Verse 18, 19, aking dinadalangin na makaroon kayo ng kapangyarihan, mataro, kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas, at lalim, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. 자, 이 기도의 내용이 바로 사도 바울의 기도의 최고의 절정입니다. Ito po yung mataas na panalangin ni Apostol Pablo. 자, 지식에 넘치는 그리스도의 사랑은 단순히 그리스도의 사랑은 머리로 아는 지식을 초월합니다. Yung pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, ibig sabihin, ito po yung mga lampas ng ating 자, kaalaman. 그것은 내 생활 가운데서 경험과 체험으로 깨달아지는 사랑입니다. So dapat makilala po natin ganitong pag-ibig sa pamamagitan ng karanasan po natin. 자, 이 그리스도의 사랑을 4차원적인 표현으로 표현하고 있죠. Kaya ito po yung tinatawag na four-dimensional pag-ibig. 먼저는 그 넓이입니다. So una sa lahat, yung luwang. 그 다음에는 길입니다. Tapos yung haba. 그 다음에는 높이입니다. Tapos yung taas. 그 다음에는 깊이입니다. Tapos yung lalim. 자, 넓이가 뭘까요? Anong ibig sabihin luwang? 평면적인 광대한 거예요. Ito po yung maluwang na pag-ibig ni Kristo. 자, 그것은 뭘 이야기합니까? Ano pong ibig sabihin? 그리스도의 사랑은 차별이 없어요. So yung pag-ibig ni Kristo ay walang pagtatangi. 한국 사람이나 필리핀 사람이나 차별이 없어요. So pantay ito lahat ng Pilipino, lahat ng mga Koreano. 유대인이나 이방인 헬라인과 차별이 없고 남자 여자 차별이 없어요. Walang pagtatangi sa mga Hudyo, sa mga Hentil, sa lalaki, sa babae. 그리스도의 사랑은 아주 넓습니다. Kaya napakaluwang po yung pag-ibig ni Kristo. 폭이 넓어요. Napakaluwang. 자, 만약에 성경에 기록된 언어가 세 종류의 언어가 있죠. So sa tatlong wika nakasulat po yung 자, 먼저는 Biblia. 히브리어입니다. So una, wikang Hebreo. 그 다음에 아람어요. Pangalawa, yung wikang 그 다음에 Aram. 헬라어입니다. Pangatlo po yung wikang Griego. 자, 만약에 그리스도가 십자가에서 죽는 그 사랑은 이 세 가지 언어를 사용하는 사람만 사랑하고 천국 보낸다. 그러면 이 그리스도의 사랑은 아주 좁지요. Kung tatlong lingwahe lang po may ganitong Bible, so paano pa maligtas po ibang lahi? 자, 이 지구상에 언어의 종류가 6천 가지가 넘습니다. Pero yung lingwahe po sa buong mundong ito ay mahigit ng 6,000. 어떤 언어를 사용한 사람이건 하나님이 차별하지 않습니다. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. 자, 예수 그리스도가 십자가에 죽으신 것은 부자를 위해서도 가난한 사람을 위해서도 Namatay si Jesus hindi lamang para sa mayaman, pati sa mga dukha. 모든 사람입니다. Para sa lahat. 자, 이 사랑이 그리스도의 사랑이에요. So ganito po yung kaluwang yung pag-ibig ni Kristo. 자, 그 그리스도의 사랑의 넓이와 Yung luwang ng pag-ibig ni Kristo. 자, 그리스도의 사랑이 얼마나 So 넓습니까? gaano kaluwang yung pag-ibig ni Kristo?
자, 아프리카에 어떤 선교사가 가서 선교를 하는데 그 아프리카 어느 한 추장이 선교사한테 이렇게 물었다고 해요. 당신이 전하는 그 하나님의 사랑이 어떤 사랑입니까? So isang missionary po ay nangaral sa Africa, isang captain ng isang tribu ay nagtanong sa missionary po ito, anong klaseng pag-ibig ni Kristo na ipinapangaral niyo sa amin? 자, 그리고 그 사랑이 크기가 얼마나 큽니까? 라고 물었어요. Gaano kalaki po yung pag-ibig niya? Yun po yung tanong ng captain. 그러자 그 선교사님이 이렇게 말했대요. Ito po yung sabi ng missionary. 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑은 사막만큼 넓습니다. 그랬대요. Sabi po ni missionary, yung pag-ibig ni Kristo ay kaluwang ng disyertong ito, malaki. 아마 그 추장은 사막은 끝도 없는 아주 넓은 곳이라고 생각을 했겠죠. So alam po ng captain po ito, yung disyerto ay parang walang katapusan, ganun napakaluwak. 자, 그리고 하나님의 사랑은 끝이 없습니다. 라고 말했어요. Sabi po ng missionary, yung pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. 그 하나님, 그리스도의 사랑의 길입니다. Yun po yung haba ng pag-ibig ni Kristo. 그리고 하나님의 사랑은 하늘만큼 높습니다. 라고 말했대요. Sabi din po niya, yung pag-ibig ni Kristo ay kasing taas ng langit, 그리고 하나님의 사랑은 바다만큼 깊습니다. kasing lalim ng dagat. 그러니까 그 추장이 선교사님한테 그러면 나도 그 하나님의 사랑을 받고 싶습니다. So doon po nakuha po ng captain yung pag-ibig ni Kristo. Kung ganoon, gusto kong tumanggap ng pag-ibig niya. 자, 그리스도의 사랑은 넓습니다. 넓입니다. Napakaluwag po yung pag-ibig ni Kristo. 우리는 그 사랑을 머리로만 아는 게 아니고 우리의 생활 가운데서 경험적으로 체험적으로 알아야 돼요. Yung pag-ibig ni Kristo ay hindi po nalalaman po natin sa ating utak lang, sa pamamagitan ng ating pamumuhay. 우리는 구원을 받았다 할지라도 가끔 그 넓은 그리스도의 그 사랑의 넓이를 생활 가운데서 다 알지 못하고 있어요. So kahit ligtas na po tayo, pero hindi pa po natin lubos na naunawaan kung gaano kaluwag po yung pag-ibig ni Kristo. 구원을 받았어도 사람들은 나에게 잘한 사람을 사랑합니다. So yung mga nagmamahal sa atin, sila lang po minamahal ko. 나에게 못하고 나를 오해하고 나를 미워하는 사람 멀리합니다. Yung mga nagagali sa akin ay yung tinatampo ko sila. 그리고 취향이 같은 사람, 생활 수준이 같은 사람, 끼리끼리 서로 사랑할 수 있어요. Tapos yung mga nakakaroon po ng mga grupo-grupo sa mga yung parehong level ng buhay. 우리는 나를 좋아하는 사람만 좋아하는 게 아니고 나를 싫어하는 사람도 가서 먼저 손을 내밀어야 돼요. So dapat mahalin po natin yung mga umaayaw po sa atin, hindi po yung mga gusto sa atin. 혹시 여러분들 우리 마닐라 중앙교회 형제 자매님들 중에서 혹시 보기 싫은 사람 있습니까? Sa mga kapatiran sa Manila Central Church, meron po ba kayo na ayaw 자, makita? 만나고 싶지 않는 사람 있습니까? Meron po mga kapatiran na gusto mong iwasan? 근데 천국에서 영원히 같이 살아야 돼요. So lahat po tayo ay sama-sama sa langit 자, magpakailanman. 내가 싫은 사람이 보여요? Kaya nakikita niyo po yung mga taong na ayaw sa inyo. 안 만나려고 피해가요? So umiiwas ka sa kanya? 마닐라 중앙교회는 그 사람 없지요. So wala pong ganong kapatiran dito sa Central 자, Church. 예수님의 그리스도의 사랑은 내 원수를 사랑하라요. Yung pag-ibig ni Kristo ay ibigin mo ang inyong kaaway. 나를 사랑하고 나를 좋아하는 사람뿐만이 아니고 나를 싫어하고 미워하는 사람까지도 내가 먼저 사랑해야 돼요. Hindi lamang po yung mga nangmamahal sa atin, pati po yung mga kaaway po natin ay kailangan po natin 자, ibigin. 오늘 이 말씀을 듣고 있는 우리 형제 자매님들, 여러분의 사랑의 넓이가 얼마나 됩니까? Gaano kalaki po yung pag-ibig po ninyo mga kapatiran? 그 넓이가 그리스도의 사랑만큼 넓습니까? Maluwag po ba yung pag-ibig mo katulad po ni Kristo? 아니면 그 사랑이 좁습니까? O maliit lang yung pag-ibig mo? 그리스도의 사랑을 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 아는데 그 넓이를 알아야 돼요. So kailangan po natin maunawaan kung gaano kaluwang yung pag-ibig ni Kristo. 만약에 그리스도의 사랑의 그 넓이를 알지 못했더라면은 한국의 선교사님들이 이 필리핀에 오지 않았을 거예요. Kung hindi po na maunawan po ng mga kapatiran sa Korea yung luwang ng pag-ibig ni Kristo, hindi po sila pumunta dito. 한국에도 구원받지 못한 사람 많습니다. So maraming mga Koreano ay hindi paligtas sa 한국에도 Korea. 한 번도 복음을 듣지 않는 사람도 있습니다. So meron din pong mga Koreano ay hindi pa nakarinig lang salita ng 그러면 Ebanghelyo. 한국 사람들한테 복음 다 전해놓고 나중에 필리핀 가서 전해야겠다.
그 마음은 그리스도의 사랑의 넓이를 모르는 거예요. Kung inisip po namin na kung tapos na po lahat ng mga Koreano ligtas, saka na lang sa ibang bansa. Kung ganun po ay maliit lang po yung ating pag-ibig. 그리스도의 사랑은 점점 넓어져야 돼요. So dapat palaki na palaki po yung ating pag-ibig. 자, 필리핀 형제 자매님들, 우리 필리핀에 1억 2천만의 영혼들이 살고 있는데 아직도 구원받지 못한 사람이 많아. 이 필리핀 사람한테 복음을 전해야 돼. 그러면 그 사랑은 좁은 사랑이요. Kapag 넓은 inisip 사랑이 po 아니야. ninyo, yung evangelism ay para sa mga Pilipino lang. Maraming population, 120 million Pilipino. Dito lang. Kung ganun po, ay maliit pa yung pag-ibig mo. 만약에 여러분들이 외국에 가서 직장을 잡고 일을 한다면 그곳에 가서도 필리핀 사람이 아닌 다른 민족에게 복음을 전해야 돼요. So kung may trabaho po kayo sa ibang bansa, so dapat ipang-aral yung ebanghelyo sa ibang mga lahi. 복음을 전하는 것은 바로 그리스도의 십자가의 사랑을 전하는 겁니다. Yung evangelism po ay, yung pangangaral po natin ay yung pag-ibig ni Kristo. 그래서 사도 바울은 고린도 성도들에게 너희 마음을 넓히라라고 말했어요. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Korinto, Sa- palakihin mo yung puso mo. 우리의 사랑을 넓혀야 됩니다. Kailangan po natin palakihin yung ating pag-ibig. 혹시 좋아하는 사람 좋아하고 싫은 사람 싫어하고 그 사람은 마음이 좁은 사람이고 그 그리스도의 그 넓이를 알지 못한 사람이에요. Kapag gusto po ninyo yung mga nangmamahal sa inyo lamang po, ay maliit pa yung ating puso. Kailangan po natin ibigin yung ating mga kaya kaaway. 자, 그 다음에 그리스도의 사랑은 그 길입니다. Tapos yung haba ng pag-ibig ni 자, Kristo. 본문 말씀을 보시죠. So balik po tayo sa 19절에 verse 19 자, po. 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 그 다음에는 뭐죠? So 길이죠. verse 18 po, ang luwang, ano po yung kasunod? 자, 그리스도의 아바. 사랑의 길입니다. Yung haba ng pag-ibig ni Kristo. 자, 이 길이는 끝이 없이 길어요. Yung haba ng pag-ibig ni Kristo ay walang katapusan. 자, 예수님이 십자가에 죽으실 때 영원한 속죄를 해주셨습니다. So, nung naligtas po tayo, sa ito po yung pagtubos ng walang hanggan. 나의 지난 과거의 죄도 예수님이 피로써 갚아주셨고, Yung nakalipas na kasalanan kong nagawa ay natubos na. 앞으로 살면서 혹시 범할 수 있는 미래의 죄까지도 예수님의 피로 다 갚아주셨어요. Yung kasalanan po na maaari mangyari sa darating na panahon ay natubos na rin. 피 흘림이 있어서 죄값이 갚아졌기 때문에 하나님은 우리의 죄를 다 용서해 놓으셨어요. Dahil dumanak na po yung banal na dugo ni Kristo, lahat ng ating mga kasalanan ay napatawat na. 영원히 용서해 놨습니다. So, walang hanggan, napatawat na. 자, 그 길입니다. Ito po yung haba 자, ng 우리는 pag-ibig. 가끔 이 그리스도의 사랑의 그 길이를 망각하고 있을 때가 있어요. So, minsan nakalimutan po natin yung haba ng pag-ibig ni Kristo. 이 세상 사람은 누군가를 사랑합니다. So, yung mga taong sa libutan ay nagmamahalin po 그러다 sila. 싫으면 돌아서요. Pero kapag sumama na po yung loob nila, ay tumatalikot. 자, 두 사람이 사랑한다고 결혼을 했어요. Yung dalawang tao ay nagmamahal, ay nagpakasal 자, na. 그 사랑이 변합니다. Pero yung kanilang pag-ibig ay nagbabago. 그 사랑은 변하지 아니하고 영원히 가야 되는데 그 사랑이 변해요. Dapat hindi magbabago yung kanilang pag-ibig, pero nagbabago yung kanilang pag-ibig. 그리고 그 사랑이 식어버립니다. Lumalamig po yung kanilang pag-ibig. 그러면 등을 돌려요. Tapos nagiging kaaway na 그리고 sila. 서로 헤어져요. Tapos hiwalay na. 그리스도의 사랑은 그런 사랑이 Yung 아니에요. pag-ibig ni Kristo, hindi po katulad ganon. 어떤 사람이 구원을 받았는데 죄를 범했어요. Isang tao po iligtas na, natisot po siya sa kasalanan. 하나님을 사랑하지 않습니다. So hindi na niya na minamahal ang Diyos. 그렇다고 그 사랑을 하나님은 중단하지 않습니다. Ganun pa rin po, ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya ay tuloy-tuloy pa rin. 그리스도의 사랑은 시작했으면 끝까지 가는 거예요. Kaya yung pag-ibig ni Kristo ay walang katapusan. 그 끝은 바로 영원한 것입니다. So hanggang abot sa walang hanggan. 자, 에레미야 31장 3절을 보시겠습니다. 에레미야 31장, So Jeremias chapter 31 verse 3. 에레미야 31장 3절. Jeremias chapter 31 verse 3. 나 여호와가 옛적에 이스라엘에게 나타나 이르기를 내가 무궁한 사랑으로 너를 사랑하는 거로 인자함으로 너를 인도하였다 했노라.
Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo, inibigita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya ipinagpatuloy ko ang aking kagandaang loob sa iyo. 여기 하나님의 사랑은 무궁한 사랑입니다. Pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, 끝이 없어요. walang katapusan. 자, 이 사랑이 바로 그리스도의 사랑이고요. 그 다음에 요한복음 13장 1절입니다. Juan chapter 13 verse 1. 요한복음 13장 1절. Juan chapter 13 verse 1. 요한복음 13장 1절입니다. So Juan chapter 13 verse 1. 자, 함께 읽겠습니다. So basahin po natin ito, 3, 2, 1. Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa salibutang ito patungo sa Ama. Yamang minahal niya ang sarili kanya na sa kanyang salibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. 자, 세상에 있는 예수님이 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하다 이랬는데 이 자기 사람들이 누구예요? Minamahal niya yung sarili kanya. Sino po sila? 예수님이 불렀던 그 사도들, 제자들이에요. So, yung mga alagad po ni Jesus na tinawagan po ni Jesus. 그런데 끝까지 사랑했다 그랬죠. Pero minahal po sila hanggang sa katapusan. 자, 예수님은 가룟 유다를 사랑했습니다. Minahal po ni Jesus si Judas 자, Iscariote. 이 말씀 이후에 예수님께서 세숫대야에 물을 떠다가 수건을 허리에 두르시고 발을 씻겨 주셨어요. 제자들의 발을. Pagkatapos sinabi ni Jesus, naghugas po siya ng mga maruming paa ng mga alagad niya. 가룟 유다가 예수님을 은30에 팔 것도 예수님은 아셨습니다. Alam ni Jesus na ibebenta po ni Judas Iscariote si Jesus 그런데- sa 30 pilak. 그런데 예수님은 가룟 유다도 사랑했습니다. Pero si Judas Iscariote ay minahal pa rin po ni Jesus. 자, 베드로가 예수님을 부인하고 저주하기까지 하고 예수님을 부인할 거 알았어요. Alam ni Jesus na ipapakaila ni Pedro si Jesus 3 beses. 그런데 베드로의 발도 씻겨줬어요. Pero yung paa ni Pedro ay hinugasan din po ni Jesus. 가룟 유다의 발도 씻어주었어요. Yung paa ni Judas Iscariote, hinugasan din po ni Jesus. 자, 가룟 유다가 만약에 목매달아 죽지 아니하고 회개하고 만약에 예수님을 믿었더라면 천국 갔겠죠. Kung si Judas Iscariote, kung hindi siya po nagpakamatay at ng aral ng Ebanghelyo, nasa langit na po siya ngayon 자, sana. 하나님은 이 세상 사람을 사랑하시되 언제까지 사랑하느냐? 끝까지 사랑해요. Yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa salibutan, hanggang kailan po? Hanggang sa katapusan. 자, 그 사람이 이 세상에서 살다가 죽을 때까지 사랑해요. Hanggang mamatay po sila sa kanilang buhay, minamahal pa rin po sila. 근데 어떤 사람이 죽을 때까지 예수님을 믿지 않았어요. Isang tao ay ayaw maniwala hanggang mamatay siya. 그 사람은 자기가 예수님을 믿지 않는 죄 때문에 지옥 가는 거예요. So mapupunta sila sa impyerno dahil ayaw pa nila maniwala hanggang mamatay. 자, 우리가 어떤 사람을 전도합니다. So nag-evangelize po tayo sa mga ibang tao. 언제까지 기다리고 언제까지 사랑해야 할까요? Yung ating evangelism ay hanggang kailan dapat tuloy-tuloy. 그 사람이 죽지 않고 이 땅에 살아 있으면은 그 사람 죽을 때까지 우리는 그리스도의 사랑을 전해야 돼요. Yung ating evangelism sa kanila ay dapat tuloy-tuloy hanggang mamatay sila. 병원의 중환자실에서 죽기 직전에 말도 못하고 손만 움직이는데 그 사람에게 복음을 전해서 그 사람 구원받고 천국 간 사람 있어요. So meron din pong tao na naligtas doon sa ospital, nasa EU sila, malapit na mamatay, pero may nag-evangelize sa kanila, aligtas na sila doon. 그리스도의 사랑은 영원합니다. Yung pag-ibig ni Kristo ay walang hanggan. 그 그리스도의 사랑을 알고 우리도 이 땅에서 그 사랑을 실천해야 돼요. Kailangan po natin makilala yung ganitong kahabang pag-ibig ni Kristo at isabuhay po natin 자, ito. 그 다음에 지식에 넘치는 그리스도의 사랑은 그 높이입니다. Pagkatapos yung taas ng pag-ibig ni Kristo. 자, 예수님께서는 이 땅에 오셔서 우리를 구원하시고 우리를 천국까지 하늘에까지 높여주신 거예요. So, nung dumating po si Jesus sa mundong ito, so gusto niya dalhin po tayo hanggang doon sa kaharian ng Diyos. 에베소서 2장 5절입니다. Efeso chapter 2 verse 5. 에베소서 2장 5절. Efeso chapter 2 verse 5. 자, 2장 5절 6절 말씀입니다. Chapter 2 verse 5 hanggang 6.
예, 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니. Maging nung tayo ay mga patay sa pamamagitan ng ating mga paksuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Tayo muling binuhay na kasama niya, pinaupo kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. 자, 우리 같은 죄인을 예수님께서 죽으시고 부활하시고 믿음으로 구원받게 하셔서 이 땅에 남겨놓은 게 아니고요. 예수님이 재림하실 때에 죽은 자가 먼저 일어나고 우리 살아있는 사람이 순식간에 호련히 변화되어 천국으로 가는 거예요. So, inligtas po ni Kristo, isang miserable sinner katulad po natin, tapos yung babalik po siya at dadalhin po tayo doon sa kaharian ng Diyos, babaguhin po niya yung ating hamang na katawan. 자, 이 땅에서 하늘에까지 높이신 겁니다. So, pinapataas po niya, papatasin pa tayo ng Diyos hanggang sa langit. 자, 빌립보서 3장 20절에서 21절에는 Philippians chapter 3 verse 20 hanggang 21. 자, 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 병케 하시리라. Magbabago siya ng higit ng ating hamang na katawan upang maging katawan katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. 그리고 요한일서 3장 2절에는 주님이 오시는 그날 우리도 주와 같은 몸으로 변화됩니다. Sabi din po, unang Juan chapter 3 verse 2, pagdating po ng Panginoong Jesucristo, yung ating katawan po ay magiging katulad niya. 자, 이렇게 우리를 높여주셔요. So, ganito po yung tataasin po tayo ng Diyos. 자, 그리스도의 사랑에 높입니다. Ito po yung taas ng pag-ibig ni 자, Kristo. 그러면 그 그리스도의 사랑을 우리는 어떻게 깨달아 알고 이 땅에서 그 사랑을 실천하고 살아야 될까요? So, paano po natin maisabuhay po yung ganitong kataas na pag-ibig ni Kristo sa buhay? 우리는 다른 사람을 높여야 됩니다. Kailangan po natin itaas yung ibang mga tao. 다른 사람을 높이기 위해서는 내가 낮아져야 돼요. Para itaas po natin yung ibang tao, tayo po ay dapat magpakumbaba. 우리는 항상 다른 형제 자매들 나보다 더 낫게 여겨야 돼요. Kailangan po natin ituring yung ibang kapatiran na higit sa atin. 내가 할 수 없는 그 일을 다른 형제 자매가 합니다. Ginagawa po nila yung mga bagay na hindi ko kayang gawin. 어쩌면 내 눈에 보이기는 정말 아주 부족해 보이지만은 천국에 가서는 내가 받을 상급보다 더 많은 상급을 받고 영광 가운데 주님 앞에 설 사람도 있어요. Sa mata po natin, parang marami pa pong kulang sa kanila, pero maaari po yung kanilang kantimpala sa langit mas malaki kaysa akin. 우리는 인간적인 관점으로 사람의 눈으로 형제 자매님들을 판단하면 안 돼요. Kaya hindi po natin husgaan po sila sa pamagitan ng ating makalupang mata. 우리는 형제 자매를 아주 존귀하게 봐야 됩니다. Kailangan po natin igalang sila, ituring mahalaga. 그리고 아직 구원받지 않는 죄 가운데 있는 사람을 무시해도 안 됩니다. Pati po yung mga unbelievers na hindi paligtas, hindi dapat hamakin po natin sila. 그도 만약에 말씀을 듣고 구원을 받으면은 내보다 더 주님을 위해서 열심히 살 수 있는 사람이 될 수 있어요. Kung bibigyan sila ng pagkakataon na makinig ng Ebanghelyo at maligtas, maaari po sila po ay mas masigasig ka sa inyo. 주님이 나를 존귀히 생각하고 높여주셨듯이 나도 다른 사람을 보았을 때 존귀하게 생각하고 그들을 높여야 됩니다. Itinataas po tayo ni Kristo, dapat itaasin po natin yung ibang mga tao. 그게 바로 그리스도의 사랑의 높이입니다. So, yun po yung taas ng pag-ibig ni Kristo. 지옥과 운명에 처해 있는 사람 전도에서 구원받으면 그 사람 천국까지 올라갑니다. Kapag na-evangelize po natin yung ibang mga tao mula sa impyerno, so itinataas po natin sila hanggang sa langit. 그 다른 사람을 높이는 그 그리스도의 사랑, 우리는 삶 가운데서 머리로 이론적으로만 아는 게 아니고 우리의 생활 가운데서 실제로 다른 사람을 높이는 생활을 해야 돼요. Kaya sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ibang mga tao, ay isinabuhay po natin yung pag-ibig, mahabang pag-ibig ni Kristo. 주님이 바로 그 사랑을 우리에게 보여주셨습니다. So ipinakita ng Panginoon sa atin ganong pag-ibig. 그리고 그리스도의 사랑의 깊이입니다. Tapos yung lalim ng pag-ibig ni Kristo. 예수님은 하나님의 본체이신데 사람의 모양으로 이 땅에 내려오셨어요. Si Jesus Cristo po ay kapantay ng Amang Diyos. Pero ibinaba po niya yung kanyang sarili hanggang sa salibutan. 그리고 죽기까지 복종하셨습니다. So naging masunurin po siya hanggang sa kamatayan. 그리고 어디까지 낮아졌습니까? So hanggang po siya bumaba,
무덤에까지 낮아졌어요. So nagpakababa po siya hanggang po doon sa libingan. 그 부유하신 예수님께서 왜 낙구천한 인간의 모습으로 가난하게 오셨습니까? So bakit iniwanan po ni Jesus yung kanyang matas na posisyon hanggang dito? 우리를 부욕해 하기 위해서 그렇습니다. So para maging mayaman po tayo sa ating espiritu. 타락하고 타락에서 비참한 죄인의 밑바닥까지 찾아오시는 그 그리스도의 사랑을 우리가 생활 가운데서 겸손으로 실천해야 됩니다. So pwede po natin maisagawa. So paano po natin maisagawa ang pag-ibig ng Diyos na ganitong malalim? So dapat magpakumbaba rin po tayo. 도수장에 끌려가는 양과 같이 그는 끌려갔어요. Katulad po ng isang hayop na dinadala sa katayan, ganun din po ang nangyari sa kanya. 그러나 누구에게도 화내지 않았습니다. Pero hindi po siya nagalit sa kanyo naman. 욕하지 않았습니다. Hindi po siya nagmura. 예수님은 정말 낮아졌습니다. Si Hesus Kristo ay nagpakababa po siya ng sarili. 죄가 없는데 범죄자의 한 사람으로 역임을 받았어요. Kahit wala siyang anumang nagawang kasalanan, so ibinilang po siya sa isang masamang tao. 자, 그것은 바로 뭘 이야기합니까? Anong ibig sabihin? 예수님의 그 사랑의 깊이입니다. Yun po yung lalim ng pag-ibig ni Jesus. 자, 우리가 낮아졌을 때 그 낮은 자리로 예수님이 찾아오셨어요. Kaya nung nasa baba po tayo, bumaba po si Jesus sa ating mababang posisyon. 자, 우리가 구원받을 때 그때의 내 모습은 어땠습니까? So, kamusta po tayo nung naligtas po tayo? 죄 가운데 빠져 있었어요. So, lubog na lubog po tayo sa kasalanan ng 근데 그때 salibutan. 주님이 찾아오셨어요. Pero dumating po si Jesus sa atin. 왜요? Bakit po? 나를 높이기 위해서요. Para itaas po tayo niya. 낮아져 있는 나를 높이기 위해서는 주님이 그렇게 낮아주셔야 됐어요. So, para itaas po tayo, so bumaba po siya sa mababa katulad po natin. 여러분들 찬송가 중에서 405장 찬송 잘 아시죠? Kilala po ba ninyo yung mga hymnal, yung Amazing Grace? 어메이징 그래 나 같은 죄인 살리신 그 찬송가의 가사를 짓는 사람이 뉴턴이라고 하는 사람이요. Amazing grace, how sweet the sound. Sino po yung gumawa ng itong yung awit? Si John Newton. 자, 그의 이름은 존 뉴턴이었습니다. Yung pangalan po niya ay John Newton. 그는 아프리카에서 정말 하나님께 존귀하게 지음받는 그 흑인들을 잡아다가 미국에다 파는 노예 상선의 주인이었어요. Siya po yung isang captain ng barko na nagpebenta ng tao, yung mga itim mula sa Africa, kinukuha niya yung mga tao sa Africa, ibinibenta. 흑인들을 사람이 아닌 하나의 동물로 생각했어요. So, itinuring po niya yung mga itim na tao ay bilang hayop, parang hayop. 그 흑인들의 인권을 마구 짓밟았습니다. So, hinampas po niya, so hinamak po niya yung mga taong maitim. 발에다가 쇠고랑을 채우고 채찍으로 때렸어요. So, hinampas po niya yung mga taong itim. 아주 잔인하기로 악명이 높은 죄인이었습니다. Sa kilala po siya ng isang makasalanan sa kanyang panahon. 도덕적으로 윤리적으로 최악의 사람이었어요. Isa po siya sa pinaka masamang tao sa kanyang panahon. 만약에 존 뉴턴이 구원을 받지 못했다면 지옥 가장 밑창에 들어갔겠죠. Kung hindi po siya ligtas, itatapon po siya sa pinaka ilalim na bahagi ng impyerno. 근데 그가 1748년 3월 10일 노예를 싣고 항해를 하고 있는데 풍랑을 만났어요. Pero noong 1748, March 10, so habang nagbiyahe po siya sa barko, ay humarap po siya sa isang malakas na bagyo. 그는 죽음의 위험 앞에 서게 됐습니다. Kaya humarap po siya, natakot po siya sa kamatayan, malapit na mamatay. 그는 기도했습니다. Nanalangin po siya, 하나님 우리에게 긍휼을 베푸소서. Panginoon, maawa ka sa amin. 그래서 그 기도를 하고 하나님의 은혜와 긍휼을 체험합니다. Kaya doon po na-experience po niya yung biyaya at pag-ibig ng Diyos. 그는 회개하고 예수님을 믿었습니다. Nagsisi po siya at nanampalataya siya kay Jesus. 이제는 노예를 잡아다가 파는 그 일을 안 했어요.
Kaya huminto na po siya sa dati niyang trabaho na ibebenta po yung taong itim. 자기의 비참한 모습을 알고 회개하고 구원을 받고 그는 성공적인 목사가 된 거예요. Nung ligtas po siya sa pamamagitan ng pagsisisi, so naging isang masigasig na ebanghelista. 그리고 어메이징 그레이스 405장 찬송가의 가사를 지은 겁니다. Kaya gumawa po siya ng mga lyrics ng Amazing Grace. 윤리적으로 도덕적으로 가장 밑바닥에 내려와 있을 때 주님이 그를 찾아오신 거예요. So nung nasa pinakamababang lugar sa buhay niya, masamang lugar, maraming lugar, bumaba po si Jesus hanggang sa kanya. 구원받게 하시고 그를 변화시켰습니다. Tapos iniligtas po ng Diyos siya at binago siya. 새로운 사람이 되게 했습니다. So para maging bagong tao. 우리가 구원받을 때도 마찬가지요. Ganun din po ang nangyari sa atin nung ligtas po 정도의 tayo. 차이는 있겠죠. Kahit konting iba-iba yung sitwasyon. 가장 낮아질 때, Nung nasa mababa po tayo. 가장 힘들고 어려울 때 So nung dumaan po siya sa pinakahirap na sitwasyon. 누군가를 통해서 이 복음이 전해졌어요. So ginamit po ng Diyos yung isang tao para maligtas tayo. 그때 회개하고 구원을 받았습니다. So doon po tayo nagsisi at naligtas. 그때 예수님이 찾아오신 거예요. Kaya dumating po si Jesus sa 자, atin. 우리는 어떻게 해야 돼요? Ano po ang dapat natin gawin? 우리 주변에 보면은 정말 소망도 없고 이 세상에 없어질 것만을 위해서 바쁘게 살아가는 사람 있고요. So may tao sa paligid po natin na napaka-busy po sila sa kanilang buhay, lumakas sa kadiliman. 몸이 아프고 마음이 아픈 사람도 있고요. May tao na may sakit sa kanilang katawan A주- o sa puso. 아주 가난한 사람도 있고요. Napaka-dukha. 사람과 사람과의 관계에 정말 피할 수 없는 어려운 곤란에 빠지는 사람도 있고요. Meron pong tao na dumadaan sa napakahirap na pagsubok sa buhay. 자, 이런 모양 저런 모양의 밑바닥에 있는 사람들이 우리 주변에 있어요. Napakaraming mga tao sa paligid po natin ay nasa ganung mga sitwasyon. 우리는 어떻게 해야 돼요? Ano ang dapat natin gawin? 위에서 내려다보면 안 됩니다. So tingin-tingin lang mula sa taas. 예수님이 그 높은 곳에서 내려왔듯이 우리도 깊이 내려가야 됩니다. So mula nung ginawa ni Jesus, dapat bumaba po tayo hanggang sa kanila. 그게 바로 온유하고 겸손한 마음이에요. So yun po yung mga kaamuan at mapakumbabang puso ni 자, Kristo. 그리했을 때 우리를 통해서 하나님의 충만함이 우리 가운데 임합니다. Kung ganun po yung gagawin po natin, yung kapuspusan po ng Diyos ay mangyayari sa atin. 자, 에베소서 3장 19절 말씀이에요. Ephesians chapter 3 verse 19. 3장 19절 뒷부분입니다. Ephesians chapter 3 verse 19, bandang likod. 자, 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. Upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. 하나님은 우리가 구원받는 것으로 내버려 두지 않습니다. So ang Diyos po ay tuloy-tuloy kumikilos po sa atin mula nung ligtas po tayo. 자, 그래서 요한복음 1장 16절에요. Kay Juan chapter 1 verse 16. 자, 요한복음 1장 16절. Juan chapter 1 verse 16. 구원받고 난 이후에 구원받을 때 받은 은혜가 있고 구원받은 이후에 또 은혜가 있습니다. So meron pong biyaya na dumating po sa atin nung ligtas po tayo. Yohan- Meron pa po yung biyaya na darating pa. 자, 요한복음 1장 16절 Chapter 1 verse 16. 같이 읽겠습니다. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. 우리가 At 다 mula sa 그의 kanyang 충만한 데서 받으니 kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. 자, 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜를 하랬죠. So tumanggap tayong biyaya ng sinundan pa ng ibang biyaya. 자, 우리에게 하나님이 충만한 것을 주기를 원하세요. So gusto po ng Diyos na mapuno tayo ng kapuspusan ng Diyos. 어떤 사람에게요? So para sa kanila. 그리스도의 그 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이를 깨달아 아는 사람에게 그리고 실제로 생활 가운데서 그 사랑을 경험하고 체험하는 사람에게 하나님은 그 사람의 부족한 부분을 채우시고 충만하게 해주셔요. Kung makilala po natin yung pag-ibig ni Kristo, yung luwang, yung haba, taas, yung lalim, at ito po ay kung isagawa po natin itong pag-ibig sa ating pamumuhay, sila po yung mapupuno ng kapuspusan ng Diyos. 네, 마태복음 5장 48절에 예수님께서 말씀하시기를 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심 같이 너희도 온전하라라고 명령하십니다. Sabi po doon sa Matthew chapter 5 verse 48, kaya't kayo nga maging saktal, kaya ng inyong ama sa langit na saktal. 자, 하나님같이 온전하신 것이 충만한 거예요.
So magiging saktal, kagaya ng amang saktal, yun po yung kapuspusan ng Diyos. 그 온전하고 충만하게 될 수 있는 그 조건이 바로 뭐냐면은 우리는 사랑의 뿌리가 박혀야 돼요. So paano po tayo maging saktal? Dapat mag-ugat po tayo sa pag-ibig ni Kristo. 자, 성령의 9가지 열매가 있습니다. May siyam na bunga ng Espiritu Santo. 술 취하지 말라 방탕한 것이 성령의 충만함을 받으라. So huwag kang magpakalasing. So mapuno kayo ng banal na Espiritu. 그리고 성령의 열매는 이것이니 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성이니 이 같은 것을 금지할 법이 없다. Bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. 주임을 통해서 충만함이 내게 차고 넘칠 때에 이것이 밖으로 흘러나오는 거예요. Kapag mapuno po tayo ng pag-ibig ni Kristo, ito po yung umaapaw mula sa atin. 자, 교회 안에서 봉사를 열심히 기쁨으로 하는 사람이 있어요. So meron pong kapatiran na sigasik sa gawain sa church na may kagalakan. 형제 자매님들을 잘 섬기는 또 분들이 계세요. May kapatiran na naglilingkod po sila sa ibang mga kapatiran. 또 전도를 열심히 잘하는 사람들이 계세요. So meron pong mga kapatiran na magaling sa evangelism. 왜 그렇게 하죠? So paano po sila? Ganun. 동기가 뭐예요? Ano po yung motivation po nila? 사랑입니다. Pag-ibig. 우리는 모든 것을 그 그리스도의 사랑으로 해야 됩니다. So sa lahat ng ating mga ginagawa ay dapat galing sa pag-ibig ni Kristo. 자, 그 그리스도의 사랑을 깨닫지 못하고 그 사랑의 근거에서 하지 않는데 그것은 율법이고 자기의가 될 수 있어요. Kapag sikap po natin ay hindi galing po sa pag-ibig ng Diyos, yun po yung tinatawag na sariling katuwiran. 형제자매님 왜 그렇게 열심히 하세요? So bakit sigasika sa gawain? 형제자매님 왜 그렇게 열심히 전도하세요? Kapatid, bakit sigasika sa evangelism? 예, 저는 사랑하기 때문에요. So dahil sa pag-ibig ni Kristo. 누구를 사랑해요? Sino po ang iniibig mo? 예, 내 마음과 목숨과 뜻과 정성을 다해 주 너희 하나님을 사랑. 예, 저는 하나님을 사랑해요. So minamahal ko ang Diyos ng buong puso ko, buong kaluluwa ko, buong kalakasan ko. 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라라는 말씀대로 저는 사람을 사랑해요. Kagaya ng utos ng Diyos, iniibig ko yung mga kapwa kagaya ng aking sarili. 자, 사랑하는 마음이 없는데 전도한다? 안 됩니다. Kung walang pag-ibig ay na-evangelize pa, hindi po yung matutupad. 결실이 없습니다. Walang bunga. 자, 우리의 마음 속에 정말 사람을 사랑하는 마음을 품어야 됩니다. So sa ating puso ay dapat meron po tayong pagmamahal sa ibang mga kaluluwa. 십자가에서 6시간 동안 그 고통을 참으시는 그 예수님의 마음은 사랑의 마음이었습니다. Yung pag-ibig po ni Kristo na nagtiis ng kiro da sakit doon sa krus sa loob ng 6 na oras. Pag-ibig po yan. 아버지 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마시고 용서해 주세요. So patawarin mo Ama yung kanilang kasalanan. 저들이 저의 죄를 용서받아야만이 천국 가는데 죄를 용서해 주세요. So patawarin mo sila sa kanilang kasalanan para makapunta sila sa langit. 아지 못하기 때문에 저는 죄를 짓습니다. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. 그게 사랑의 마음이에요. So yun po yung pag-ibig ni 우리는 Kristo. 십자가에서 그 고통 가운데 6시간 동안 십자가 밑에 있는 사람들을 내려다보는 그 마음으로 우리도 내 주변에 있는 사람들을 바라봐야 돼요. Kailangan din po natin yung puso ni Kristo na nasa cross sa loob ng 6 na araw na nanalangin sa Amang Diyos. 자, 오늘 우리는 그리스도의 사랑, 그 넓이와 길이와 높이와 깊이입니다. So ngayon, yung pinag-isipan po natin yung pag-ibig ni Kristo, yung luwang, yung haba, taas, sa lalim. 우리는 좋아하는 사람, 싫어하는 사람 구별 없이 원수까지도 사랑해야 됩니다. So dapat walang pagtatangis sa ating pag-ibig. 자, Kasama po yung kaaway. 사랑하다가 어느 순간은 사랑하다가 등 돌리면 안 됩니다. Hindi pwede putol-putol yung ating pag-ibig sa iba. 끝까지 사랑해야 돼요. Dapat tuloy-tuloy. 자, 그리고 다른 사람을 높이는 일을 해야 돼요. Kailangan din po itaas yung iba, hindi yung sarili. 주님이 그 일을 하셨어요. Yun ang ginawa ng Panginoon. 그리고 그 사랑의 깊이 예수님이 음부에까지 내려가는 그 사랑을 우리의 삶 가운데서 실제로 행해야 됩니다.
Yung lalim ng pag-ibig ni Kristo, bumaba po siya hanggang doon sa kamatayan. Yun din po yung dapat natin isabuhay. 자, 그 그리스도의 사랑을 깨달아 알고 삶 가운데서 그걸 실제로 행한다면 전혀 문제될 게 없어요. Kung nakilala po natin yung pag-ibig ni Kristo ng ganito at ito po yung tinutupad po sa ating buhay, so ito po yung magpubunga po tayo ng marami. 자, 마태복음 25장에 보면은 민족을 심판할 때 양과 같은 사람, 염소와 같은 사람, 근데 오른쪽에 있는 양과 같은 사람들은 내가 헐벗고 굶주릴 때 감옥에 갇혔을 때 나를 찾아오고 위로하고 먹을 것을 주었다. 그렇게 말했죠. So, nung dumating, Matthew chapter 25, so pagdating po ng Panginoon, ibubukod po niya yung mga lahat ng tao sa dalawang grupo. Yung mga kanan, yung tupa sa kanan, yung kambing sa kaliwa, sinabi po niya sa mga tupa, nung gutom ako, so pinakain mo ako. Nung hubad po ako, dinamitan niyo po ako. Nung nasa kulungan, dinalaw mo ako. 언제 주님이 헐벗고 굶주리고 감옥에 갇혔습니까? Nagtanong po sila, nagtaka, kailan po namin kayo pinapakain? 너희 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다. Sabi po ni Jesus, ang ginawa mo sa isa sa mga pinakamaliit na kapatiran, ay ginawa mo sa akin. 눈에 보이는 사람에게 하는 것이 바로 주님께 하는 거예요. Yung ating ginagawa sa mga nakikitang tao, yun po yung ginagawa po natin sa Panginoon. 자, 우리는 사람을 볼 때에 그게 우상이 아닙니다. 한 사람 한 사람을 볼 때에 주님을 보는 것 같이 봐야 돼요. Kapag tumingin po tayo sa ibang tao, isa-isang tao, dapat tumingin po tayo katulad po ng Panginoon. 주님은 모든 사람을 사랑했습니다. Yung pag-ibig ng Panginoon ay para sa lahat. 주님은 영원히 끝까지 사랑했습니다. Yung pag-ibig po ng Panginoon ay walang katapusan. 주님은 모든 사람을 높였습니다. Yung itinaas po ng Panginoon lahat ng mga tao. 주님은 가장 낮은 자리까지 내려갔습니다. So nagpakababa po siya sa pinakamalalim na lugar. 우리도 그 사랑을, 주님의 사랑을 우리의 삶 가운데서 살아있는 동안 행해야 됩니다. Habang buhay pa po tayo sa mundong ito, dapat gayahin po natin yung ginawa ni Jesus. 자, 여러분 주변에 있는, 여러분 좌우 뒤에 있는 분 한번 돌아보세요. So tingnan po ninyo yung mga nasa tabi, sa 보세요. kaliwa, kanan. Tumingin po kayo sa kanila. 혹시 싫은 사람, 미워한 사람 보여요? Meron po ba? Meron po ba dyan yung kaaway mo? 자, 이렇게 한번 해보세요. 나는 당신을 사랑합니다. Sabihin po natin ng sabay-sabay, mahal kita. 큰 소리로. Palakasin po natin, mahal kita. 당신은 참으로 귀합니다. So napakahalaga ka. Sabihin natin. 자, 나는 당신을 하늘에까지 높이겠습니다. So itataas kita hanggang sa langit. 그리고 당신을 앞으로는 미워하지 않겠습니다. So, hindi na, yung tampok ko sa iyo ay wala na. 당신을 영원히 끝까지 사랑하겠습니다. Yung pagmamahal ko sa iyo ay tuloy-tuloy. 따라하세요. Yung gayahin po ninyo ako. Mamahalin kita hanggang sa katapusan. 당신을 끝까지 영원히 사랑하겠습니다. 그리고 당신이 힘들고 어려운 곳까지 나도 내려가겠습니다. Kasama ako sa iyo hanggang sa panahon ng kahirapan. 자, 이제 여러분 돌아보세요. So, tingin ulit sa inyong paligid. 다 이뻐 보이죠? Ano, 다 이뻐 보이죠? 예뻐 보이죠? Maganda sila sa mata mo? 예. 자, 그런 마음으로 그리스도의 사랑을 마음에 품고 우리가 그리스도의 사랑을 이 땅에 사는 동안 실천했을 때 우리 마닐라 중앙교회 형제 자매님들을 통해서 더 넓게 그리스도의 사랑이 전해질 겁니다. So, yakapin po natin yung pag-ibig ni Kristo sa ating puso. Tapos ito po yung ibabahagi sa ibang mga tao, yung pag-ibig ni Kristo ay ikakala sa buong mundo. 그리고 우리를 통해서 우리가 생각하는 것 그 이상의 것, 우리가 구하고 원하는 것 그 이상의 것을 주님은 우리를 통해서 하실 겁니다. Tapos, kikilos po ang Diyos sa pamamagitan po natin ng masagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 거룩하시고 자비로우신 하나님 아버지, 우리를 구원해 주심을 감사합니다. Banal at mahabaging amang Diyos, salamat po sa inyong pagligtas sa amin. 그리스도의 그 큰 사랑을 성령으로 말미암아 우리 마음에 부어 주셨습니다.
ibinuhos po ninyo ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu. 이제는 그리스도의 사랑이 우리를 강권하셔서 모든 것을 사랑으로 행할 수 있도록 주님께서 항상 도와주옵소서. Ang pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin, tulungan niyo po kaming lagi. 그리스도의 사랑의 그 넓이와 길이와 높이와 깊이를 더욱 깨달아 알게 해주옵소서. Nawa makilala po namin ang pag-ibig mo, yung luwang, yung haba, taas at dalim ng pag-ibig ni Kristo. 그리고 그 사랑을 성령으로 말미암아 교회 안에서, 가정에서, 직장에서 또 밖에서 행하는 우리가 되게 해주옵소서. Nawa tuparin po namin ang pag-ibig mo sa aming buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa kapitbahay. 주 예수님 이름 받들어 기도드립니다. Ito po yung 아멘. aming panalangin sa pangalan po ni Jesu Kristo. 아멘. Amen.